guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home, and I'm back sa dati ko pinag-recordan. Oh my God! Wait lang, parang namamamis yung kilikili ko. Ang init dito, tapos nag-long sleeves pa ako. Anyway, shocks. Hindi talaga ako mapakali sa buhok ko ngayon kasi para talaga siyang bunot. As in... Kasi, ang goal ko talaga is yung mahaba. Gets nyo ba? Pero hindi like yung mahaba. As in yung parang wolf cut. Parang wolf cut. Pero hindi wolf cut. Like yung mahaba siya enough. Kasi mukha siyang bunot ngayon. Tapos parang hindi siya makapag-decide kung anong gusto niyang shape. Hindi makapag-decide yung bangs ko kung saan niya gustong pumunta na direksyon. Kaya ganyan. But anyway, itong pag-uusapan natin today ay, I think it is very timely. Is it very relevant? Hindi naman. Matagal ko nang nai-imbak, actually, yung episode na to. But, for some reason, napupush back ko siya na napupush back. Kasi, nakakatakot maglabas ng opinion sa internet. But I think now is the right time. Ang gusto kong pag-usapan ay mga bagay na natutunan ko sa pagiging chronically online. Chronically online ba ako? I'd like to say na chronically online ako. Like, career ko ay online. Hobbies ko, unfortunately, ay online. I hate it. I hate it so much. Hindi ako proud na I am chronically online. But I feel like I know more than I should. Know more than I should? Kailan ba ako nag-start maging online? Okay. I think 2010, nag-start sa Friendster, right? Pero hindi ako super active noon sa Friendster kasi nabobobo ako sa Friendster. Hindi ko siya magets. As in, wala pa kaming laptop noon, wala din kaming desktop noon. Yun yung tipo na pupunta ka talaga sa computer shop para mag-online. I feel like may laptop ako noon. May laptop ba kami noon? Parang yung laptop namin noon ay isa, tas shared siya sa lahat ng pamilya. Extended family levels. Kasi pinsan, tito, ganyan, iisa lang. Pero madalas, pumupunta kami ng computer shop para mag-internet. Tapos yung Friendster ay, feel ko masyado pa akong bagets noong time ng Friendster. Even noong time ng MySpace. So, hindi siya very memorable to me, but meron akong Friendster. Ang naalala ko, kino-customize ko yung Friendster ko para merong puka background. As in, puka, love, garo, tas may bling-bling. Tas diba may music pa sa Friendster. I feel like, ang saya if may ganon yung Facebook profile. Feel ko kasi in a way, ang Instagram, ganon siya right now. Merong music, diba? Sa profile, pwede ka maglagay ng music. Pero iba yung level of Friendster eh. Iba yung level of pag-customize. And I feel like if may ganun pa rin right now, kasi pwede mong gawin sa Tumblr, by the way. Pwede mong i-design yung blog mo. But if may ganun right now, feel ko mag-enjoy ang mga Gen Z. Kasi di ba, ako lang ba? Pero ang hilig talaga ng mga tao ngayon sa pag-customize ng profile. Oh shit, feeling ko ako lang. At least yung mga online spaces na fini-frequent ko, lagi ko nakikita. So yun, Friendster. Tapos, mabilis din yung shift to Facebook. Hindi talaga ako nagtagal sa Friendster kasi yung ilang taon lang ako noon. I think 7-year-old, 6-year-old brain ko ay hindi ko siya maggamay. But, feel ko if medyo matanda na ako noon, maganda magiging design ko sa Friendster ko. Well, nagkaroon na ng Facebook. So, 2010 Facebook, doon ako nag-start. Naalala ko na gumawa ako ng profile sa Facebook. And yung account ko ata ngayon sa Facebook ay parang yun din yung account na gamit ko ever since. Yes, ang yabang, hindi na-hack. Actually, na-hack ako. Na-experience kong ma-hack, pero nakuha ko pabalik yung account ko. So, 2010, ilang taon ako nun? 8 years old. 8 years old ako nung sumikat ang Facebook. Tapos yun yung time na merong Facebook banner. Ang Facebook banner ko that time ay si Daniel Padilla. Okay, hindi naman secret na isa akong DJ-ster na banggit ko na yun sa podcast before. And ang Facebook banner ko that time. Alam niyo ba yung Facebook banner? Feel ko kasi madami dito mga bagets eh. Bagets din naman ako, pero kasi ang aga kong na-expose sa internet. So yung Facebook banner, before magkaroon ng Facebook cover photo, Facebook banner muna. Banner siya like parang nakahati siya. Banner!
Sa profile mo, profile, tas banner. Tas nakahati siya into 4 photos. Hindi ko alam kung anong amats yun, pero ganon. Tapos, dahil DJ star ako that time, ang naging Facebook banners ko ay one-time quotes. Quotes ata yun or lyrics ng Second Hand Serenade. Ang lore ko kasi sa Second Hand Serenade ay yung Your Call na kanta nila. Naging theme song namin ng ka-MU ko that time. So, bata ko pa noon. Anyway, yung mga lyrics, tapos si Daniel Padilla, not exactly Daniel Padilla, actually Batman. Okay? Batman na Facebook banner. Kasi nga Daniel, favorite niya yung Facebook, yung Batman. Tapos naging si Domo Kun and stuff. So, yun, as inaalala ko, parang nainis pa ako na nagkaroon ng cover photo. Kasi, hindi ko alam kung kailan nag-shift to cover photo eh. Pero yun, nawala na yung Facebook banners. Parang, okay, you will be missed. Nagkaroon naman ng Facebook cover photo, si Batman pa rin yung nilagay ko. Dahil nga kay Daniel Padilla. Tapos yung sa Facebook, it was a simple time. Yeah, it was a simple time. I feel like ang Facebook, ginagamit lang talaga siya for social purposes. Chat, pang face-off, as in face-off, sino mas angat, sino mas sikat, paramihan ng comments and ng likes. Tapos, pang games. So, madaming games sa Facebook before. Merong Farmville, umuso ang Farmville. Nauso din yung, kasi yung Clash of Clans, medyo bago na yun eh. Pero that time, Farmville, Pet Society, nakalimutan ko yung tawag, pero meron yung Buddies, something, Poke Buddies? I feel like yun. Tapos favorite namin yung laruin ng mga friends ko. But hindi lahat ng tao gusto siya. Parang hindi siya patok sa general public. Sa masa, sa GP. Kasi para siyang wala lang, poke. Tapos magko-customize ka lang. Favorite ko yung Poke Buddies. Tapos yung Pet Society talaga. Ang Pet Society, yan ang way para... Wait. Hinahanap ko yung word. Hinahanap ko yung term. Para siyang way to decide yung hierarchy. Gets ba? Caste system. Baka mali yung pagkakagamit ko ng caste system. Parang ganun. Kung mayaman ka sa Pet Society, yes, yan ang sino ang Nepo babies dito sa Pet Society. Kasi, syempre bata pa ako, hindi ako willing gumastos or like, gumamit ng card, ng pera ko para bumili ng coins at para magkaroon ng maraming pera sa Pet Society. Pero nakakaingit kasi meron ako mga Facebook friends na ang ganda ng bahay nila sa Pet Society. At ang ganda ng mga damit nila. Ang mahal kaya ng ibang gamit doon kung bata ka na hindi marunong bumili ng coins. Kasi wala pa namang GCash that time. So, hindi pa ganun ka-convenient. Wala pa rin akong card. So, feeling ko yung mga mayaman doon sa Pet Society, baka pinayagan sila ng nanay nila, parents nila na bumili, tapos tinulungan sila. Mga Nepo baby. Ang sama ng loob. Kakaingit kasi. Tapos sa Pet Society, as in yung pwede kang mag-fishing, ganyan. Tapos ibebenta mo yung fish para makaipon ka ng pera. As in, I love Pet Society. It was an era, ganyan. Kasabay kasi ng Pet Society ang Petville. Sa Pilipinas, hindi masyadong uso yung Petville. Parang petso ang, this is the shit. Ganyan. Tapos yung Petville, yun kasi yung nilalaro ng nanay ko. Yung nanay ko yung naglalaro ng Petville sa account ko. So, ang ganda-ganda ng Petville ko, guys. As in, ang ganda ng bahay ko sa Petville, ang yaman ko. Hindi naman bumibili yung nanay ko ng hindi siya gumagamit ng card to buy. Pero kasi, na-realize ko kung masipag ka maglaro, tapos marunong ka mag-design, kaya mo naman pala mapaganda yung bahay mo nang hindi ka gumagastos. So, yung nanay ko, Petville yung nilalaro niya. Petville ko yung maganda. Yung mga friends ko nasa Pet Society. So, parang, hindi ko ipag-yabang. Kung sama na loob ko noon. Ewan ko, baka kasi yung uso dito sa Saudi that time ay Petville. Kaya Petville yung nilalaro ng nanay ko. OFW na yung nanay ko since then. Wow, ikakwenta ko ba? Hindi. Yun. Bukod sa, hindi ako nainganyo sa Farmville though. Yung Farmville ko, by the way, maganda kasi nanay ko din yung naglalaro. Ano pa mga laro sa Facebook? Stickron! Stickron. Lang. Masaya lang yung Stickron. Kasi sobrang simple lang ng Facebook. Sobrang simple lang ng internet way back then. Kasi, syempre, hindi pa nadidiscover ang baho
'Di ba? So, nung time din na yon, na-experience ko na bang ma-hack? Na-experience kong ma-hack sa Facebook. Hinak ng demonyong babae yun. Chari, wait. Hindi ko alam if tama yung pagkakaalala ko eh. Hindi ko talaga alam kung tama yung pagkakaalala ko. Para siyang ka-something nung batang ka-MU ko that time. Bata din ako nun As in yung ka-MU ko that time. Tapos siya yung ka-something, parang dun sa school nila. Kasi nasa ibang school ako. Tapos hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa kanya. Pero na-hack yung account ko, gago. Hinak. Kasi ang dali lang din ang password ko nun eh. Tapos hinak niya. Gumawa pa ako ng isang account ko. Feel ko nga if sinearch, kasi trinay ko i-search yung dati yung isang account ko. Using my real name. Tapos, as in, yung account, yung main account ko, yung na-hack, ang name ko lang dun ay first name, last name. Tapos dun nung gumawa ako ng second account, first name, as in yung buong first name ko. Kasi dalawa yung pangalan sa first name ko eh. Marie. Tapos, kapag sinearch nyo yun, feel ko lalabas pa rin ata yung account na yun. Tapos yung profile picture ko doon, yung bata pa. Kasi nga hinak ako. Pero nakuha ko naman pabalik yung account. And that's me. That's me right now. That's Yani. Anyway, tapos face off. Naranasan ko rin sumali sa mga face off. Nanalo ba ako sa face off? Hindi ko maalala if nanalo ako sa face off. Pero yun yung mga time na piz-up yung gamit. Wow. Wow! Aside from Facebook that time, mahilig din kasi ako maglaro ng mga online. Hindi ko alam if alam niyo yung mga games like Habbo. Alam niyo ba yun? Habbo, WeWorld. Yung parang may mga world building, tapos meron kang para siyang Sims na online. Online din naman ata ang Sims. Pero yun, mas magko-customize ka kasi may bahay ka din, tapos may mamimit ka ring people. Yun, Habbo. Oh my God, that was the time. Tapos, ang username ko pa nun sa Habbo ay Emo Girl Uber XX. Tayo na, Emo Girl Uber XX. Akala mo talaga kung sino yan siya. Anyway, mahilig ako I can say na mahilig talaga ako with, bata pa lang ako, maybe, pagiging chronically online na yun. Wala pa naman kasing term na chronically online before, at saka hindi pa sobrang sama ng pagiging online that time. Like, meron pa akong time na lumabas para mag-touch ng grass, makipaglaro sa mga tao outside. May buhay ka outside the internet before. Now kasi, not so much. Okay, dadako tayo doon later. Sa Facebook din, kaya hindi na rin siguro ako nagtataka kung bakit ako nadali ng online love. Because, feel ko, ang online ko, nung bata ako, as in, engganyo ako sa pakikipag-friends online. For example, yung sa Habbo. Club Penguin, tama ba ako dun term? Hindi ko kasi naro yung Club Penguin. Yung gano'n, alam nyo yun, yung meeting people online. So, sa Facebook, guys, nagpa-progress na tayo. I feel like mga 2013 na to. 2013, 2014, 2015, 16, ganyan, mga high school time. High school era? Ang weird naman tawagin ng era. Yun, nung high school ako. Kasi yun yung times na high school ako eh. Okay. Siyempre, dun ko na na-explore ang other worlds of the internet. Other worlds? Other communities sa internet. So, andyan na yung RP world and yung Stan Twitter. Grabe. Feeling ko, I hate na alam ko yon, yung mga yon, and I hate na nakapag-participate ako sa RP world. Hindi ko familiar kayo sa RP world. So, RP world, RP stands for role-playing world. One of the reasons why napasok ako sa mundo na yon, kasi nga, 2013, naging fan ako ng K-pop. And sa K-pop kasi thing siya, mag-role-player account ka. So, yung role-player account, basically gagawa ka ng account sa Facebook. Tapos, yung account na yon, account of a celebrity, a K-pop idol that time. Pwede ring anime, actually like malawak. Okay? Pwede ring Western celebrity. Basta para kang gagawa ng isang fictional na character. And then you'll act like that fictional character. So, gagawa ka ng account, ay fictional character. So, yun. So, for example, ang ginawa ko na role-player account that time ay si Jongin. Si Jongin ba ang pinakauna? Or si Luhan? Hindi ko maalala sino yung unang ginawa kong account. I think Luhan ata yun. As in, Luhan ng EXO.
So, gagawa ko ng account ni Luhan, tapos name ko Luhan. Parang ako si Luhan, ganyan. So, yun yung role player account. Ang tawag sa person behind the account, yung owner nagko-control, ay OP or operator. So, ikaw yung OP. Nakakahiya talaga na ina-explain ko siya dahil parang ayoko, alam ko siya. Parang hindi siya nakaka-proud, ewan. Pero nakadagdag naman siya ng personality. But anyway, ay yun, malawak ang mundo ng role-playing account. Ay, ng RP World, by the way. As in, uso dati doon yung mga Dear Wall, Dear Charo, tapos, meron ding mga RA, mga real account, na nakikipag-interact sa mga RP. Weird pala nito i-explain. Sorry. Yun, may mga RA na nakikipag-interact din sa mga RP. Tapos, syempre sa RP, gaya ng kahit anong community, gaya ng pet society, may mga sikat. Okay? Parang kahit anong community naman, may mga umaangat. So, yun, may mga sikat sa mga RP. Hindi ko na alam kung asan sila ngayon, by the way. Tapos, doon ako na poser. Okay, yun yung poser lore ko. Kasi, guys, I was young and I was stupid and I had a low self-esteem. And sobrang tanga talaga. Uso yun sa RP, by the way. Uso yun sa role-playing accounts na mamoser. Kasi nga, merong tinatawag na OP Selka Day. If tama ako ng pagkakaalala, tapos ipopost mo yung OP mo, operator mo, ganyan. Alam niyo, hindi naman required, hindi naman dapat. Kasi nga, ang point ng pag-RP is mag-act ka as yung ina-RP mo, magiging in-character ka. At syempre, madaming pasikat. So nagkaroon ng OP Selka Day, tapos ipopost mo yung operator mo. Tapos syempre, maraming namomoser. Maraming gumagamit ng mga mas poging tao, mas magandang tao, mga conventionally attractive person na hindi naman sila para sumikat. Nangyayari yun, by the way. Sobrang notorious ng ganun. So, madami talagang poser sa RP world that time. And nakakagulat nga, actually, if nakaka-encounter pa rin ako ngayon ng mga RP kasi hindi ko in-expect na meron pang ganun. Parang at this time, totoo ba? May mga RP pa? Weird. Alam nyo, hindi naman inherently bad ang role-playing, ang RPs. Kasi may mga RP na like fun kapag in character talaga sila and hindi nila pinopost yung mga OP nila. As in, they're just playing their characters. For example, ng mga RP na I like ay Isko Exo. Baka niche na to. Pero if nasa fandom kayo ng EXO since, I guess, 2013, nakalimutan ko na anong year active ang Isko EXO. I think 2016 to 2020 or 2018 onwards. Basta, may time na active yung Isko EXO. Ayun, for example, sila. For me, sila yung good role players kasi in character sila, hindi nila pinopost yung mga OP nila. Tapos maganda yung world building. So, para kang immersed. Ang Isko EXO ay basically mga account sila tapos para silang mga characters tapos EXO yung mga characters. EXO bilang students ng UP. So, for example, si Kuya Jongin, engineering from UPD. Tapos si Kuya Chanyol, music, ata yung course niya from UPD. It's fun, okay? It's okay. At the same time, syempre, yun yung RP world when it's bad. I feel like yun yung time na encounter or mas nagiging aware na ako of how internet can be harmful. Kasi bata ako nun eh. I was a teenager. And then, nandun ako sa ganung community. And ang baba ng self-esteem ko at that time. So, nagsasettle ako for relationships online na hindi naman dapat. Imagining mo, okay, like, hindi mo kilala yung person na to. Personally, ang alam nyo lang is yung roleplay. So, role player. As in, RP to RP lang yung relationship. Nakaka-cringe talaga siyang sabihin. Pero, if you're young and you're stupid, and hindi ka guided ng adults, ng maayos, magsisettle ka for that shit. So, yun, RP world, and then, meron ding stan Twitter. So, yung stan Twitter, ito, until now, may stan Twitter, okay? Ang stan Twitter ay mga fandom. So, isang malaking mundo din ng stan Twitter. Iba siya sa RP world in a sense na dito, wala ka namang nira-roleplay na person. Gagawa ka ng account, fan account.
for someone, hindi naman kasi mamamatay ang fandoms, guys. I feel like forever magkakaroon ng fandoms. So, for example, sa K-pop, may K-pop stan Twitter, may EXO stan Twitter, may BTS stan Twitter, may... Sorry, third gen yung lagi kong sinasabi kasi hindi na ako maalam sa fourth gen, fifth gen. But yun, may stan Twitter. Feel ko familiar naman kayo sa stan Twitter. And the stan Twitter, I'd say, is just as messy as RP World, if not messier. Kasi sa stan Twitter, it's very much alive until now. Ang kalat! Ang daming fandom wars. Daming nag-aaway, ang daming scammer. It's fun. Okay, fun siya kasi syempre community siya with sa mga kapwa mo fan. But at the same time, nakaka-stress din siya. Its own. May mga poster din sa stan Twitter. Hindi ako masyado naging active sa stan Twitter. I feel like 2017, hindi na ako nag-RP noon. Tumigil na ako. Basta 2017 ata, 2016 ata, ayun, nasa stan Twitter ako ng EXO. May mga mutuals pa rin ako na friends ko pa rin until now. So, hindi ko na sila masyado nakakausap. Tapos yun, kapag nasa stan Twitter ka, merong mga GDM. Yes, mga group DMs. Para na siya GC. So, meron kang group of friends, yan. Tapos mag-aaway-aaway kayo. Hindi kayo mag-aaway sa GDM. Tapos may mga away din. May parinigan. Stressful siya, actually. Feel ko, like, other online communities, masaya sana ang stan tweet if ginagamit mo lang siya talagang to update yourself sa mga idols mo. Kasi, syempre, ang stan Twitter ay, feel ko lumayo na rin siya sa, ang laki niya ng mundo eh. So, medyo malayo na rin siya sa kung ano mang pinaka-purpose niya kung bakit siya nabuo before. Parang ngayon, ang stan Twitter ay, basta makalat, mahirap sa stan Twitter. Hindi rin ako masyado nagtagal doon. Ang daming online communities. I feel like RP World, stan Twitter, yun lang yung mga na-experience ko first hand. Kasi nag-participate ako. Ganon. 2018 kasi nag-stop na ako, I think. 2018 yon, 2019. 2018 ata, or 2017. I think 2017 ako nag-stop ng everything. RP World, stan Twitter. Tahimik na ako nun sa main account ko sa Twitter. And doon na rin nag-start si Yani Hatisu. Pero okay, bago ako mag-shift kay Yani Hatisu, sa kwento ni Yani Hatisu, ay ang dami ng online communities like what I said. And I think nakakatakot makita kung gaano karami kasi there is so much. Okay, nakakatakot kasi may mga communities na hindi talaga natin na-explore pa. For example, sa Twitter, hindi ko alam if familiar kayo sa ED tweet, which is trigger warning, which is eating disorder Twitter. So may ganun, may ED tweet, tapos mga with people with eating disorders, and then medyo nakaka-warshock siya kasi it's a lot of people with suffering from EDs, tas ipopost nila yung mga body goals nila, and then marami rin sa kanila na nang fat shame. And hindi ko kasi ma-judge solely yung existence ng ganong online community kasi hindi siya mabubuo if people did not find solace, tama ba yung term, or comfort in it. Ang dami ko nakikita na tweets from people na nasa ED tweet, eating disorder Twitter, na sinasabi nilang yung community na yon help them deal with the disorder. So, medyo see, ito ang mga bagay na nalalaman ko just from scrolling. Feel ko talaga ang chronically online ko kasi feel ko hindi ko na dapat to malaman. But anyway, hindi ko pa nga na-explore ang Tumblr eh. Tumblr is a whole different world. From what I heard. Mas ibang mundo ang Tumblr. Hindi ko siya na-experience. Pero I'm sure. Kasi notorious ang Tumblr before eh. Kasi sa kung ano mang naririnig ko sa mga tao na nagkaroon ng Tumblr era or Tumblr phase, sinasabi nila na mas malala daw ang Tumblr than Twitter pagdating sa pag-glorify ng pagiging sad girl, depressed, or eating disorders. Ibang mundo daw talaga ang Tumblr. But anyway, hindi ko siya makakwento kasi hindi ko naman siya na-experience.
Yun. Going to Yani Hatisu, nag-stop na ako ng RP World, nag-stop na rin ako ng Stan Twitter, and then nag-focus ako sa main account ko at doon na nabuo ang Yani Hatisu. Yani Hatisu. Yani Hatisu. Ang first username ko pa sa Twitter ay @inspirit. Hindi ko na sabihin yung buo, pero may Inspirit doon. Kasi fan ako ng Infinite before. I feel like karamihan na nalaman ko talaga, karamihan ng online knowledge ko ay dahil sa pagiging fangirl ko. So, malaking personality talaga yung na-add sa akin ng pagsama sa fandom. Anyway, yon, nag-start ako ng Inspirit blank. Tapos, pinalitan ko ng Yani Hatisu. It's Yani Hates You. Or Yani Hatisu. Ayokong sagutin para may thrill. Pero yung ayoko, babanggitin ko na naman si CJ. Pero yon, si CJ kasi yung unang tumawag sa akin ng Yani Hatisu. Kaya okay, binanggit ko na siya, hindi ko na mapigilan eh. Parang feeling ko kasi every episode dapat meron akong try not to mention CJ is me. Pero hindi ko mapigilan kasi lagi ko siyang kasama nung high school. And yun, hindi ko plinano maging content creator. Kasi at that time, ang sikat talaga is long-form content, which is YouTube and, Filipino Vines. Alam niyo ba yung Filipino Vines? Sa Facebook yon. Tapos, Filipino Vines, Musically, and Dubsmash. Aaminin ko, nung bagets ako, 2015 siguro, wow, may RP that time. Anyway, nung bagets ako, mahilig kasi ako manood ng Vines. As in, may Vines pa na account. Tapos dun yung mga sikat sila, King Batch, tama ba akong pagkakapronounce, sila Lele Pons. Dun din yung Magcon Boys. Hindi ako naging fan ng Magcon Boys though. Pero yun, sila si Shawn Mendes, si Nash Greer. Hindi ko matandaan, pero yun. May isa pa akong iniisip pero hindi ko maalala yung name niya. Connor something. Basta, sila yung mga sikat nun sa Vines na application. Okay? As in, yun yung parang square siya, tapos 1 minute lang ba? Or 30 seconds? Oh, nakakamiss. Pag nag-search naman kayo ng Vines compilation, yan. Tinatry ko, dahil nga mahilig ako manood ng ganon nung time na yun, nung Vines. Tinatry ko talaga na maging Viner. Viner. Try ko na maging Viner. Try ko rin siyang i-upload sa Facebook. Kasi merong Filipino Vine. So, yung Filipino Vine, sikat siya na Facebook page before. Tapos, yun, doon na-feature yung mga funny na Vine. So, merong mga Filipino Viner. Hindi ko na maalala kung sino yung mga sikat na Filipino Viner eh. Hindi na siguro sila relevant kayo. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Pero in my mind, kilala ko yung muka. Pero hindi ko na sila naririnig right now. Hindi ko na sila nakikita right now. Tapos, tinatry ko nag-upload din ako nun sa account ko. Pero hindi talaga siya nag-hit eh. So, okay. So, hindi ko na siya trinay. Ganyan. Tapos, sa Twitter, I feel like a year or 2 passed. Ayun, sa Twitter, yung si Yani Hatisu, Yani Hates You. Nag-start ako mag-upload ng isang video na hindi ko alam kung bakit ko in-upload. Like, in my mind, hindi ako talaga nagplano na, tatahakin ko ang path na to. I will be a content creator. Kasi at that time, hindi pa super real ng concept ng content creator. Parang hindi pa siya actual career. Gets ba? Tapos, wala naman nag-upload sa Twitter that time. Wow! Trailblazer! Pioneer! Hindi. Pero wala naman kasi talaga. Wala akong nakikita. So, nag-upload ako ng isa. Tapos, marami nag-retweet. As in, mga naalala ko nung sineselebrate namin yun sa school, nila CJ, nila Kath, naka 100 retweets na ako. Tapos, nagte-thank you ako sa lahat na nag-retweet. Wow! Para lang siyang yung kapag may nag-like ng profile picture mo sa Facebook, tapos i-mention mo sila isa-isa, thank you po for liking. Para akong ganon. Thank you sa pag-retweet. Sa lahat ng quote tweets, na-replyan ko. Hanggang sa, ang purpose lang kasi ng mga video na yon ay for my schoolmates. Parang ilang beses na ako na-interview and pag tinatanong nila kung paano ako nag-start, lagi ko itong kinukwento na for my schoolmates lang that time talaga. Grade 10 na ata ako nun. Grade 10. Tapos dahil na hindi ako super sikat, di ba? Hindi ako super sikat sa school. Nakwento ko na to before. Nung nag-start ako mag-upload ng video, tapos ang daming natawang schoolmate ko. Ay,
Feel ko parang sabi ko, oh, maybe this can be my claim to fame? Tama ba? Like, maybe ito ang pwede ko maging personality sa school namin. Kasi last year ko na rin sa Pasig Science that time. So, parang akong make the most out of it. Paano ako magkakaroon ng impact sa mga tao? Paano nila ako makikilala? Sobrang lungkot naman. Parang kawawang-kawawa naman ako tignan. Sobrang papansin. But yes, papansin ako that time eh. I was young, okay? Uhaw ako for attention. Hindi, feeling ko deep inside ano yun. Calling ko na talaga siguro yun. Kasi imagine, nag-start naman ako, nagva-vines ako, pero for my, like hindi ko pina-public. Tapos, in-upload ko lang sa Facebook ko. Parang feeling ko for so long, sobrang tagal ko nang gustong sumikat. Sobrang tagal ko nang nagtatry sumikat. And then, nung time na hindi ko pa intention na sumikat, wala lang, in-upload ko lang, dun pa siya nag-come. So, feeling ko, I was manifesting nung mga bata-bata ako. Maybe, I was, calling talaga siya. Naging papansin. So, yun, nung time na nag-hit na yung mga videos, nagsunod-sunod kasi siya, okay? Nagsunod-sunod yung, nag-start sa pila na mga crush, 2017, 2018. Okay, guys, nag-react ako sa mga old videos ko dito sa YouTube channel na to. As in, may video ako, nag-react ako. In-upload ko yun before. So, hindi na ako magre-react ngayon na. Sunod-sunod yun, Pak, Powerful, Are You the Amen, and so on and so forth. And then, nag-start na talaga akong mag-upload ng skits. Hindi pa nga short-form content yung tawag. Wala pa namang ganun tawag before. But yeah, short-form content. Tapos, the rest is history, okay? Hindi to career look back. Pero yun yung naging start ng Yani Hatis Su, Yani Hates You. And so, mas naging online na ako. Grabe nga yung kinukwento ko siya, na-realize ko lang, grabe, sobrang online ko nga since pagkabata ako. Yan ang Gen Z. Feel ko most of my life stories ay galing sa experience ko online. Anyway, as a content creator, nagkakaroon naman ako ng face na papansin ako. As in, yung papansin, sobrang annoying sa Twitter. Kasi, hindi ako ancient sa Twitter. Okay? May mas pa sa akin. May Twitter pa before Yani Hatisu. As in, may times na ang sikat sa Twitter ay sila, What the Hell Marcel? Yeah, sila Noel, sila 8-Bit Fiction. Ay, andun na ako nung time ng 8-Bit Fiction eh. Tapos, grabe, na-witness ko yung Twitter na yon. Tapos, na-witness ko, nakakagulat na lang din yung naging mutuals ko na sila. Doon din yung time nung sikat din si Salome Salvi sa Twitter, and na-witness ko din nung na-cancel na siya. And wow, na-witness ko nung meron na rin siyang career ngayon. But anyway, hindi na ako yun. Ayokong magbanggit ng mga away, ng mga issue, kasi ayokong madawit. But I was there. I was an audience. And me, myself, ay naging papansin din talaga sa Twitter. There was a time na, alam niyo yung bawat kibot ko, isi-share ko sa Twitter, lahat ng issue gagatungan ko, lahat ng issue feeling ko kailangan meron akong opinion. Ang ingay. Ang ingay ni Te. Ilang taon lang ako nun? 18? Yes, 18. At dahil sa pagiging maingay at online ko that time, I learned so much. Kasi guys, minsan you have to learn the hard way. Feel ko kasi ako as a content creator, parang kilala ako ng, ewan ko, kung i-describe ko yung brand ko, how people know me, ay very authentic and raw. And that's true naman. Kasi ganun lang din naman talaga ako. Parang ang puhunan ko sa content ko ay ako. Wala din naman akong binibuild na persona. Ako lang talaga to. But at that time, feel ko kasi kung bakit masasabi ng mga tao na yun yung brand ko, ay dahil ang ingay ko nga talaga sa Twitter. Kung yung mga onting bagay about me, sinishare ko, nangyayari sa araw ko, sinishare ko. Even yung relationship ko that time, sobrang public ko. I think that was
Hindi yun yung last time, pero yun yung pinaka-public na relationship that I had. So, if pina-follow niyo ako sa Twitter ever since, mga 2018 or 2020. Yeah, 2018 to 2020. Feel ko kilala niyo kung sino yung girlfriend ko kasi sobrang public namin. And hindi ko pinagsisihan yun kasi okay naman ako with that ex. But, feeling ko as years passed by, habang mas tumatagal ako sa industriya. Pero habang mas tumatanda ako, I grow older, I learned yung consequences of being too public and too loud. Okay. Na-witness ko rin kasi yun nung nag-rise na yung rise, yung pag-angat ng mga mean people sa Twitter. Don't get me wrong, meron namang mga mean people talaga sa Twitter ever since. Okay? I feel like mas malala lang ngayon. No-witness ko ang rat Twitter, by the way. No-witness ko nung hindi pa nga rat Twitter. Kasi before rat Twitter, there was Pukishan. Sobrang chronically online. Pero there was Kish. Si Kish, naging friends kami ni Kish kasi nasa LB na siya. Anyway, hindi na kailangan, ano ba? Ayun, basta may mga time na parang snarky comebacks lang, snarky tweets lang hanggang sa nagkaroon na ng rat Twitter. And then, everyone was against rat Twitter. And then, nagkaroon na ng mga alt accounts. Mostly, mga alt accounts na rin talaga ang nakikita ko ngayon. Ewan. I feel like, starting from 2018, na-witness ko how people became meaner and wait lang, tama ba ako ng meaner, more mean. Mas sumama. Ina lang. Na-witness ko kung paanong mas sumama ang mga tao sa Twitter. And ayokong i-single out on Twitter, okay? It's just that dun kasi ako pinaka-active that time. So, alam niyo yung Yani na sobrang ingay sa Twitter noong 2018, hindi yun uubra sa Twitter hindi uubra yun sa Twitter ngayon. Kasi, as in talagang walang awa mga tao. Iko-quote tweet ka nila kung corny ka as fuck. Iko-quote tweet ka nila kung annoying ka as fuck. And so on and so forth. And hindi yun kaya ng puso ko, okay? Mahina ang puso ko sa ganon. Which is something. Kasi, like, wow, ang pinili kong career ay gumawa ng podcast. Tapos mahina ako sa pag ganon na mga tao. Okay. Ang feeling ko, dahil sobrang opinionated ko as a person at sobrang ingay ko sa Twitter, naranasan ko na rin yung makuyog. Hindi naman ako, wala pa akong na-experience na sobrang kinancel ako for something problematic. And I hope hindi ko ma-experience, okay? Hindi ko minamanifest, hindi ko yun kakayanin. Pero na-experience kong makuyog, recently lang din may nag-call out sa akin. Ayoko na rin. Basta, na-experience ko yun. And nung bata pa naman ako, pero guys, isipin nyo, ilang taon ako nag-start na sa Twitter? 16? 16. Around that age, 16 to 18 or 16 to 20, dahil lang ingay ko sa Twitter, kung ano-anong opinion nilalagay ko sa Twitter, mga kwento na hindi ko naman na dapat talagang i-share, ay, syempre, mas maraming nagka-come for me. Kasi maraming talagang away, kuyo. Nakaka-stress. Nakaka-anxious, actually. As in, the more you talk kasi, the more na talagang pinapain mo yung sarili mo doon. Okay. One thing na I learned from being chronically online sa Twitter, sa internet, in general, ay ang hirap magkaroon ng productive discussions sa internet and sa Twitter sa mga tao online kasi ang dali-daling i-take ng statements out of context. And sa Twitter kasi usually yung discussions ay, parang nahihirapan ng mga tao online i-grasp na hindi lahat ng bagay ay black and white. And kapag nagdi-discuss ka with people, ang daming nawawalang nuance. Okay? As in, ang daming nawawalang context and hindi siya naging productive kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Kasi parang
nag-isip ako ng example, pero ang hirap. Alam niyo yun na parang hindi mag-grasp ng mga tao na two truths can coexist. Diba? Multiple things can be true. Parang sa Twitter, kapag nagkakaroon ng away or sitwasyon, laging black and white. Laging, it's either yes or no. It's A or B. Hindi laging ganon. Hindi ganon kadali ang mga bagay-bagay. Wait lang, nag-iisip talaga ako ng example. Feeling ko ang pinaka-shallow na example nito ay, okay, may time na naglabas ako ng opinion about The House of Us. Yung kay Primo and kay George. Kasi sabi ko, ayun ang pinaka-controversial talaga na movie topic na kung bakit tama ba yung ginawa ni George and all. Whatever. Tapos parang naglabas ako ng opinion na gets ko in a way si George kasi you can't bully your friends out of relationships. Ang daming nagalit. Like, ang daming nag-take na iba-iba ng discussion na, okay, enabler ka ng gantong behavior ni Primo. Meron kasi mga kaibigan na nakakapagod talaga. Dapat hindi na ginaganto yung gantong mindset. And as in, that's not what I meant. Parang, alam nyo, kung like if in person tayo nag-usap, mas madidiscuss natin to ng maayos. Kasi topics like relationships ay hindi naman talaga black and white. Hindi siya palaging ganun, di ba? But at the same time, hindi mo na maipaliwanag. Alam nyo, parang okay, hindi ako mananalo dito. Kasi ang dami ng nuance and context na nalulose sa discussion na to. And something na narealize ko is palagi or almost laging ganon sa internet discussions at away. Kaya may mga, feeling ko binitawan ko na yung pagiging patolera. Kasi may time nung sa Twitter na sobrang active ko, sobrang ingay ko. Alam nyo, ang hilig-hilig gumawa ng witty comebacks. Mga funny na sagot sa mga away, ganyan. For example, mga troll. Kasi yung time na ni Duterte, I think. Kunyari, magtutweet ako ng criticism ko, tas may troll na magre-reply. Tapos, re-replyan ko pa yung troll na yon ng isang funny na comeback or funny na tweet para i-shame yung troll na yon. Or hindi troll, kahit siguro a DDS, someone from the opposition, someone na may opposing opinion than me, na nilait or ininsulto ako, tapos re-replyan ko pa ng funny. Kasi, okay, let's be honest, makakakuha yun ng retweets, makakakuha yun ng engagement. And feel ko parang at that time, isip ko, yay! Ang daming retweets, ang daming tumatawa sa akin. But nare-realize ko, is it productive? Meron bang pinatunguhan yung pagpatol ko? Or like, na-amplify ko lang yung thinking nung troll na yon. Si trolls nga sila eh. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo sila dapat patulan. And until now, I keep seeing people na nafo-fall for that. Like, patol ng patol. Meron akong nakita sa TikTok na video, CK Power. Nalagay ko dito. Welcome back to Ethical Hating. I'm your host, Kate Poyer, and the word of the week is discernment. I already made this video once this week, but I feel like I need to make it again. Is the video you're watching from a creator who regularly makes their money off of call-out videos? And is the comment you're reading from an angry fan, or is it from a faceless profile whose description reads, "Ha ha, made you look"? Is it even a real person? Is the story you're agonizing about coming from a real journalist, or is it a TikToker with a screenshot of an article on a green screen behind them? Is the bill you're agonizing and posting about passed, or is it proposed with no co-sponsors? Is the graph you're reading accurate? Does it make any sense at all? And are you still telling a bunch of people about it, making people scared? Is the person that you're arguing about an activist, and are the other people arguing with you even invested in the issue at all? Or, go back to the beginning, does their description say, "haha, made you look"? We need a lot of discernment. And to quote the ancient prophecies, spell Pharaoh. Basta dinidiscuss niya yung discernment. I think isa yung bagay na dapat matutunan natin ngayon sa internet, discernment. You have to discern ano yung mga conversations and discussions na magiging productive
ano yung mga bagay na deserve ng galit mo. Kasi most of the time, madami dyan na sobrang bobo na nga nung sinasabi ng person, tapos papatulan mo pa, alam mo hindi siya makikinig sa'yo. Kasi sobrang bobo nga like rage bait level na. Pero pinatulan mo. And walang patutunguhan yung conversation na yun. Walang patutunguhan yung discussion na yun. At all. So you have to discern ano yung mga conversations na magiging productive. Ano kaya yung mga discussions na worth ng attention at ng galit mo. I learned that the hard way. Kasi na-realize ko na hindi sa lahat ng oras kailangan ng opinion ko. Lalo na kung wala naman talaga akong magandang sasabihin. Funny lang, meron lang akong ine-echo na opinion, o di wag na lang ako magsalita. Hindi ko to time, okay? Ngupo ha, hindi kailangan ng palagi kang G na G. Another thing about yung having productive conversations or discussions ay you have to ask, nasa echo chamber ka ba? Feel ko kasi for so long, sobrang comfortable ko maglabas ng opinion ko nung nasa Twitter ako kasi yung mga nagfa-follow sa akin, I'm confident na ito ay mga tao who have the same mindset as me. Wala sa mga taong to ang mag-go against me. Yung community ko noon talagang gated community. Tanga nung gated. Ano to? Subdivision. Pero, like, parang, pare-parehas tayo ng side. Nandito ako. Ewan ko, na-realize ko lang, mas in my point, na-realize ko noon nasa Twitter ako na isa lang siyang malaking echo chamber. It's good na nag-speak up ka, but at the same time kasi for a discussion, I think, or a conversation to be productive, it has to reach people outside your circle or your community. So you have to, like, ano lang siya, parang, nakalimutan ko yung term. Kasi mo, if like, kayo lang din yung nag-uusap-usap talaga, parang, di syempre, lahat kayo mag-agree kayo sa isa't isa. Yes. Pupurihin nyo lang isa't isa. Minsan nga feel ko, maabot pa sa point na parang nagiging siya, ego boost pag napupure yung isang tao for speaking up. Natatakot ako! Alam niyo, natatakot ako na maglabas ng ganito ka opinion. Kasi natutunan ko din na, like what I said, the more you talk, the more na mas nakaka-attract ka talaga ng people na who will probably criticize you or talk about you, and dahil mahina ang puso ko para doon, sa nakakatakot. Pero ako personally, yun lang naman yung learnings ko. Right now, feel ko before akong mag-talk about a certain issue, iniisip ko if okay, may sense bang sasabihin ko, or binibuild ko yung courage ko, guys. One relevant issue or topic na meron tayo that I can connect to this right now ay yung sa usapin ng Nepo babies and sa corruption. Okay. Guys, ang Nepo babies as a term ay hindi siya like, is it inherently bad? Medyo. Pero like, pag sinabi mong Nepo baby, hindi automatically anak ng isang political family. As in Nepo baby, for example, sa mga artista, may mga Nepo baby. Kasi, ibig sabihin nun, yung parents mo ay people na established na sa isang area. And then, for example, Ethan Hawke, artista, anak niya si Maya Hawke. And then, so si Maya Hawke ay isang Nepo baby. Yon. Example din, Atasha and Andres Mulak. Anak sila nila Aga Mulak. So sila ay Nepo babies din naman sila, right? Feel ko hindi ko lang yung i-clarify. Kasi ngayon talaga nagiging, na siya. Feel ko mas marami ng tao nagiging aware about it sa mga Nepo babies. Kasi isa nga yung matinding issue right now. If hindi kayo taga-Pilipinas, wow, may audience from Canada. May mga nakikinig ng Yanis Room sa Canada, nakikita ko sa stats ko. But anyway, ang nangyayari ngayon ay yung sa issue ng flood control na inexpose or nilabas ni BBM. And then, syempre, naglalabasan ang dami nagagalit sa mga sa Diskaya at dumako na sa mga anak ng political families. Naging malaking issue siya kasi itong mga anak na to ay influencer.
And mostly ang content nila ay showcasing their lavish lifestyles. And yun, maraming galit ngayon about it, rightfully so. Wala akong contentions. Galit din ako doon kasi I remember speaking up against sa isang tao na nandun sa listahan na yon, and a lot of people are criticizing her now. Yes, nag-speak up ako against that person noong 2020. Okay, ito lang para sa mga tao, maging cautious kayo with what you post online. Make sure na hindi kayo nagpo-post ng disinformation kasi syempre ayaw naman natin nun. And baka kasi magamit against you guys. Kasi usually ang move ng mga mayayaman or people na nasa political positions ay kapag siniraan or kapag nag-post ka about them, ay pwede sila magsampa ng kaso against you. So, yes. May mga nakikita na ako na ganun yung response ngayon. So, mag-ingat lang kayo. On that issue, naisingin ko to sa pagiging chronically online. Kasi syempre, more and more people are speaking up about it. And then, nakikita ko rin na a lot of content creators and influencers are giving their opinions about this issue. Rightfully so, okay? Hindi ko pipigilan. Tama lang. Dapat lang. Isa lang sigurong fear ko, and ito ay realization ko to since then, ay yung ma-reduce lang itong galit na to into a mere trend. Kasi it happens. Sobrang bilis ng social media. Guys, sobrang bilis ng media right now. Sobrang powerful ng social media. Nakakatakot na parang itong galit na to ay maging comes and goes lang. Alam niyo yun? Kasi ever since naman parang malawak na talaga yung amount. Ano pa bang isang example na pwede kong gamitin dito? Noong time nung kay Duterte, grabe yon. As in, everyone was angry. Again, rightfully so. Pero natakot ako nun kasi nakita ko kung gaano kahirap i-translate yung anger na yon sa social media to action. Tapos nakikita na rin naman natin that time na okay, ang ingay-ingay ng mga tao to support yung senators noon 2022 ata to. 2020, ewan ko. Kasi ang tataas ng support for progressive senators, tapos nung lumabas yung actual election results, nakaka-disappoint. And so, nung mga time na yon, dun na ako napapaisip na okay naman talaga maging maingay sa social media, pero we have to do more than talk sa social media para ma-actualize yung anger into action. Nagigets nyo ba ako? Sana nagigets nyo ako. So, ngayon sa issue na to, nung galit sa mga Nepo babies, natatakot ako and ayoko na ma-reduce lang siya to a certain trend. For content creators na nag-i-speak up, I hope lang din, ewan ko, siguro ako na lang, sige. Napipili niyo ba yung medyo cautious talaga ako with how I word it? Kasi ayokong mag-divide. Kasi hindi naman mga content creators, hindi naman kayo yung kalaban. Ang kalaban natin ay yung mga corrupt and yung people in power na nagtitake advantage of us. Siguro ako as a content creator, I am mindful of what I post about it. And okay gumawa ng punchlines about it. Okay gumawa ng jokes about it. Pero minsan kasi, ewan ko, ako lang ba to? Meron akong, nafe-feel ko if a certain person ay ginagatasan ang isang issue. Iko yun. As fuck. So, I hope as content creators, when you speak up about a certain issue, when we speak up about a certain issue, we also match it with actions and we grow a backbone. Hindi lang pala content creators, even siguro big celebrities. Okay, sige, like Nadine and Vice Ganda, for example, yung mga big platforms talaga, I love them, okay? Wala akong anything against them. Pero we have to be firm. Sa actions natin, we have to grow a backbone. Babalik ako sa we match it with actions. Okay. Match it with actions. Huwag siyang gatasan. Huwag gagawa ng so much content. And then, ano pa ba?
Isang example ay yung merong like nag-lip sync. Nag-lip sync sa sa upuan ni Glock 9. Nothing against her. Nothing against her. But isang example yon when speaking up becomes performative. Kasi ano ba? Like, na-feel mo meron kang dapat gawin, meron kang dapat i-put out na content para masabi na, okay, naki-involve ako sa issue na to. I am aware. I am politically awake. I feel like most creators feel the need to do that. Kaya nagkakaroon ng mga actions na performative, like lip-syncing to a progressive na song. Ako, hindi ko nilalagay yung sarili ko sa pedestal, pero personally, what I always ask myself every time may ganito ay, yung sasabihin ko ba productive? Yung sasabihin ko ba may sense? Or gagawa lang ako ng joke na makakakuha ng maraming engagements about it? Yung sasabihin ko ba ay ma-reach ang mga taong dapat na ma-reach? Or nasa echo chamber lang ako? And isang tanong na meron ako ever since ay paano kaya natin itong galit na to matatranslate into actions? Ako lang yun, guys. Social media, I learned na social media is very, very powerful talaga. It is, isipin nyo from no-witness lang natin siya as a tool to socialize with other people, i-chat, tanungin yung kalaro mo kung kailan siya lalabas para maglaro kayo ng Crossfire, kamusta yung kalaro mo, kung pwede kayo maglaro ng Pet Society or mag-gift siya sa'yo sa Farmville. Isipin nyo, ganun lang yung social media that time. And then, yung power niya nag-grow immensely to a point na nakapag-elect siya ng isang presidente gaya ni Duterte. Pwede kayo manood ng documentaries. Meron documentary yung Rappler about how the Duterte used social media para manalo siya. And then, so on and so forth. Ngayon, tayo as people, syempre nilalabas natin yung galit natin to these people na nasa position. We shame them, we comment on their posts, and kasi yun yan, parang it became a way for us to call for accountability and justice. Kasi guys, ang mahal at ang hirap ng hustisya sa Pilipinas. It takes years, it takes a lot of money, and so yung social media nagiging way siya ng people to like call for accountability sa mga taong to. Kasi guys, totoo naman na ang kapal ng mukha na gagawin mong career ay maging influencer, and ang pinaka-point mo as a person ay i-flex yung mga gaano ka mahal yung mga damit mo, gaano kadami yung aircon nyo sa bahay, gaano karami yung gate nyo, gaano karami yung kotse nyo. Gumagawa ka ng career out of showing your lifestyle while having a family na nasa political position. Totoo naman. Magagalit talaga ang mga tao. And so, yung social media yung nagiging way ng tao to call for accountability and justice. But at the same time, I feel like kahit ganun nga ka-powerful yung social media, it is nagiging tool natin siya to call for accountability. At the same time, curse din yung social media for me. Kasi ang hirap ilabas nung galit na yon outside the internet. Ang hirap i-translate nung galit na meron tayo into action. Before may mag-red tag sa akin, ika-clarify ko lang na hindi ako affiliated with any NDMOs. Hindi rin ako against them. Hindi ako member. Pero graduate ako sa isang universidad na nakita ko kung paano mag-mobilize ang mga students, mga student leaders, and mga student activists, even mga professors namin. At I witnessed sa university na yon, sa UP. UP taught me kung gaano ka-importante yung mga ganong protest actions. Protest actions, tama ba yung term? May mga ganong mga protesta. Meron akong ilalagay na reading sa link if you want to read about siya sa neoliberalism, sa Marcos dictatorship, and also dun sa regime ni Duterte, at
kung ano ba yung ginagawa ng Filipino mass ever since to resist tyranny and fascismo. Fascism, right? Fascism, okay. And guys, naisulat sa mga academic papers na ever since talaga ay protests, we have to disrupt, we have to disturb, we have to show people in power na meron tayong capability to go out there and ask for accountability. If you can see, yun nangyayari ngayon sa Indonesia. And I also acknowledge naman, ina-acknowledge ko na that's easier said than done. Hindi yun madali kasi, okay, yung mga protesta and revolution, it is never bloodless. Never din siya magiging like walang violence. Kasi syempre, ang palaging sagot ng gobyerno sa ganun ay militarismo. So, ayun. Alam kong easier said than done siya. Alam kong it takes a lot of courage. Alam kong nakakatakot siya. And so, it's very big of me para i-encourage yung mga tao na we need to do that. Pero feel ko, it is something. Para lang masabi sa inyo na kailangan nating i-match yung words natin with actions. Feel ko kasi hindi yun ganun kadali sa panahon ngayon because one, again, social media, ang hirap ilabas talaga ng galit outside internet. Two, because hindi na ganun kalakas yung, I guess, credibility and trust ng mga tao sa people na nasa opposition or ang dami ko nakikitang issue sa mga mga NDMOs na valid very much. So, ang hirap. Okay, paano tayo mag-mobilize? Ang hirap. 3, ang mga tao ay, syempre, busy mag-survive everyday. Kailangan kumayod everyday. Ang nasa isip ay, okay, paano kikita today? Ano kayang pwede kong gawin para may maipakain sa pamilya ko today? So, awan ko, pinupush tayo na mag-survive everyday to the point na hindi na natin naiisip or like, naisisingit sa oras, hindi tayo nakapaglaan ng oras para dun sa action. Kasi busy ka mag-survive everyday eh. Kung busy ka mag-survive everyday, paano? Sorry, nag-blabber lang ata ako about it. Yun yung stance ko about social media and pagiging chronically online. Feeling ko baka nawarsha kayo sa kung paano tayo napunta from pet society to this. Pero ang wish ko lang din talaga ay, ang bottom line, ang pinaka-wish ko lang ay sana hindi lang to basta trend, hindi mawala yung galit natin sa mga taong in position, sa mga taong nakikinabang sa kaban ng bayan. And as content creators, as citizens, as celebrities, I hope na whenever we speak up about something, we always match it with action. Grow a backbone. Yes. Na kapag nag-speak up tayo about a certain issue sa internet, hindi lang siya basta because we want to be funny, we want engagement. Hindi. We have to realize na it's more than that. So, we have to be consistent in speaking up against corruption. Bakit parang naging slogan? Sorry, parang naging slogan yun ng poster making. Pero kailangan natin maging consistent sa pagiging involved. Pag consistent, as in, be present, make sure na the brands and the people that you work with ay hindi questionable. And yon. Nakakatakot na okay, aminin ko may part of me na naduduwag na maglabas ng gantong opinion kasi hindi siya matitake. Kapag naglabas ka ng isang opinion sa internet, hindi mo na hawak kung paano siya ititake ng mga tao. Okay? Kaya medyo nakakatakot because like what I said, mahina ang loob ko sa ganito. Also, kasi baka magmukha akong hypocrite dahil nasa Saudi ako. Excuse me, may sakit ako, okay? Anyway, sorry. Yun lang naman, guys. Gusto ko lang naman sabihin na the internet is so powerful, it is so scary, and I hope na we use it to our advantage. Tayo as in citizens. If ito lang yung way natin ngayon to fight,
people in power na corrupt at hindi ginawa yung trabaho nila na maayos at pinapakinabangan tayo, then so be it. Pero feel ko forever akong magpe-pray na we realize that we need to do more. As in, go out. Joke lang. Anyway, yun lang naman. Okay, ingat kayo. Baka masampahan kayo ng kaso. Sorry, hindi yun funny. Pero ingat kayo sa mga pinupost nyo online. Thank you so much sa pakikinig sa episode na to. Ipagdadasal ko na lang anong mangyayari sa episode na to. Okay, may tanong ba ako? Ang tanong ko is, what is something that you learned from being chronically online? Yung reactions nyo, comments nyo to that question, whatever, pwede nyo kaming itag sa socials namin at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. And i-follow nyo na rin ako at Yani Hates You on TikTok, IG, Twitter, or X, and Facebook. Lahat. On all social media platforms, Yani Hates You, that's me. Yes. So, naglalabas kami ng new episode every 9 p.m. Thursday. Sa Spotify and sa YouTube. Ano na, babaliktad on YouTube and Spotify. And thank you so much for listening to this episode. Stay angry. Okay? Stay angry. Yun lang. Ingat. Bye-bye.